At sa mga oras na ito, mga minamahal, inanyayahan ko po kayong tumayong lahat. Magbigay galang po tayo sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dadalhin po ng ating pinagpalang mangaral, ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved Brother Jojo Dagala, ating preacher. Magandang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Gising pa po ang lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Nakaka-excite, mga kapatid. Ating pong muling mapakinggan ang Word of God. Amen. Praise God. Hallelujah. Bagong lahat, mga kapatid ko, nais kong tayo muna dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat. Mahal na Panginoon, o Diyos, sa bawat yugto ng ibanal mong gawain, mahal na Panginoon, dakilang Diyos, isinagawa ng iyong mga anak kamambanal. Maraming salamat po. Salamat, dakilang Diyos, sa mahal na Panginoon, sa mga nilang isang awitin, Amang banal, O Diyos, hallelujah, sa araw na ito, sa paunat panalangin ng aming beloved, Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, dakilang Diyos, pagpalain mo nawang yugto ng aming pong pag-aaral ng salita, Amang banal, sa ganang akin wala akong magawa, O Diyos. Malapanon, gamitin mo lamang akong daluyan ng pagkapalang mula sa iyo, malapanon para sa iyo, mga anak ko, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, in the name of Jesus, hallelujah, we bind the power of darkness, right now, in the name of Jesus, unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, bago tayo magsimula, ang mga kapatid ko sa ating aralin sa umagang ito, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakilat, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At nagbibigay dobling paggalang po at pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, kanyang beloved children, the Almeda family. At alaala po natin, may mahal, sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina Almeda sa kanyang mga aral at turo sa atin. At sa lahat ng mga kapatid natin, mga kapatid sa dakong ito ng Pampanga Outreach, may mahal sa ating mga preachers, mga elders po natin, choir members, musician, at sa lahat ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatiran, may mahal sa ating mga baguhan, bisita, welcome kayo sa ating balang gawain. At maging dyan po sa ating mga webcast viewers, mga inmahal, dito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. Praise God, hallelujah. Mga inmahal, buksan natin ang ating mga Bible, mga kapatid, dito po sa aklat ng hukom. Judges, chapter 16, verse 26, 27, and 28. Then Samson said to the lad who held him by the hand, "Let me feel the pillars which support the temple, so that I can lean on them." Now the temple was full of men and women. All the lords of the Philistines were there, about 3,000 men and women on the roof watching while Samson performed. Then Samson called to the Lord, saying, "O Lord, remember me, I pray. Strengthen me, I pray, just these once, O Lord, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my two eyes." Tagalog po. Amen. Praise the Lord. Ito po sa mga hukom, ang kabanata ay 16, ang talata ay 26, 27, 28. At sinabi ni Samson sa mga bata na umaakay sa kaniya sa kamay, "Ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay upang aking mga hiligan." Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae, at ang lahat ng mga pangulo ng mga Pilisteo ay nandoon. At sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae na nanonood samantalang pinaglalaruan si Samson. 28. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, "O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyo sa iyong palakasin mo ako na minsang na lamang. Right. O Diyos,
upang maiganti kong paminsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal. O Diyos, palakasin mo akong minsan na lamang upang aking maiganti ang aking mga mata. Praise God. Ang title natin, mga mahal, hanguin natin dito sa verse 28, mga kapatid ko. Strengthen me, I pray, just these once. Ang title natin, strengthen me once more. Palakasin mo ako minsan pa. Amen. Say, praise the Lord, mga mahal. O Diyos, mga mahal, ito po ay panalangin ni Samson. Diyos, palakasin mo ako minsan pa. Sa Tagalog, mga minamahal, palakasin mo po ako, O Diyos, minsan na lamang. Just once. Yun ang kanyang panalangin, mga minamahal. Hallelujah. Mga mahal, God is strong and powerful. Ating pinaglilingkuran. Say amen. Ang dakilang Diyos natin ang nagbibigay sa atin ng lakas para magawa natin, mga mahal, yung kalooban ng dakilang Diyos sa buhay natin. Praise God. Kung hindi dahil sa kanyang lakas, mga mahal, at kapangyarihan, we are nothing. Wala tayong magagawa, mga minamahal ko. Hallelujah. Kailangan natin, mga minamahal, ng lakas na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal, hindi porke tayo po ay saved na dito po sa ating church, ay magiging madali na po ang lahat ng bagay. Hindi po, mga minamahal. The truth is, kahit may Diyos na tayo, life is still difficult. Minsan, mga minamahal, may kabigatan din sa ating buhay. Life is not easy, mga minamahal, in the first place. Bakit po, mga kapatid ko? Sapagkat nandito pa tayo sa mundo. Amen. Wala pa tayo sa langit, mga minamahal ko. Nandito pa tayo sa mundo. We are imperfect and weak. Lahat tayo mahina. Amen? Praise the Lord. Gaano man po karami, mga minamahal, yung diploma natin na nakasabit sa ating mga dingding. Kahit gaano karami yung course nating natapos, mga minamahal ko, lahat tayo may weakness. Agree po ba kayo? Without God, we are weak and nothing. So we want God to be strong. Kailangan natin ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ni St. Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, may mahal, I can do all things through Christ who strengthened me. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. I can do all things. Lahat ng bagay magagawa ko. Pero sabi ni Paul, through Christ. Sa pamamagitan ni Kristo na mahal na Panginoon. Amen. Na nagpapalakas sa akin. Kaya sa Ephesians chapter 6 verse 10, sabi ng Bible, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sinabi niya, be strong in the Lord. Ibig sabihin, strength is coming from God. Amen? Tagalog po, may mahal. Ephesians chapter 6 verse 10. Dito po sa mga taga-Epeso kapanata sa isa at ang verse po ay Gis. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon. Be strong in the Lord, may mahal. Ibig sabihin, hindi galing sa atin ang lakas. Galing sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya isang bagay ang pwede natin gawin sa ating weaknesses. Isang bagay lang po ang pwede natin gawin sa ating mga kahinaang taglay. Recognize. Recognize our weaknesses. Anong ibig sabihin nun? Kilalanin natin yung ating mga kahinaan sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabihin po natin sa ating dakilang Diyos, Lord, mahal na Panginoon, mahina ako, malakas ka. Amen? Huwag mong sabihin, kaya ko. Hindi natin kaya. Ang sabihin natin, Lord Jesus, I am weak, but Thou art strong. Amen?
May mahal, napakarami sa Bible, mga kapatid ko, katulad po nila Gideon, nila Moses, nila David, nila Samson, mga minamahal, lahat po sila men of God. Lahat sila heroes of faith, mga minamahal ko. Pero, lahat din sila may weaknesses. Nakikinig po ba kayo? Ulitin ko po. Heroes of the Bible, mga mahal, Gideon, Moses, David, Samson, at marami pang iba. Lahat sila may weaknesses. Si David po, mga kapatid ko, bago niya na-realize na napakahalaga po ng lakas na nagmumula sa dakilang Diyos, mga mahal, natumba muna siya eh. Psalms chapter 119 verse 65, sabi ng Bible, "Before I was afflicted, I went astray. But now I keep your word, my God." Amen. Tingnan niyo mo yun, mahal. Tagalog. Dito po sa mga awit, Kabanata 119, ang talata po ay 67. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Right. Ngurit ngayon, tinutupad ko ang iyong salita. Amen. Anong ibig sabihin yan, may mahal? Bago ako nagdalamhati, naligaw ako. Ibig sabihin, bago siya naging seryoso, mga minamahal, sa espiritual. Bago niya binigyang pansin, mga minamahal ko, yung kahalagahan po ng espiritual. Sabi ni David, naligaw ako. Ngunit ngayon, sabi ni David, I keep your word. Iniingatan ko ang iyong mga salita. So bago siya nagpahalaga sa mga salita ng Diyos, naligaw muna siya, mga minamahal ko. Amen. Hari na yan ang Israel. May mahal, tingnan natin yung buhay ni General Naaman. General Naaman, mga kapatid ko, si 2 Kings chapter 5 verse 1, sabi po ng Bible, "Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper." Tingnan nyo ito, mga minamahal ko. Si Naaman po, mga kapatid ko, sabi ng Bible, he is a commander. Commander, great and honorable man, mga mahal. Sabi ng ating nabasa, victorious general, a valiant soldier, mga minamahal, ibig sabihin, matapang siya talaga, mahusay na mandirigma, pero sabi ng Bible, but he had leprosy. Dahil sa kanya na lahat ng katangian, mga minamahal, pero meron siyang mahinang bagay. He had leprosy, sabi ng Bible. General Naaman, marami siyang accomplishment, marami siyang tagumpay, mga minamahal, marami siyang nagkapi. And yet, sabi ng Bible, he had leprosy. Amen. Tagalogin muna natin, may mahal. General Naaman, mga minamahal ko, 2 Kings chapter 5, verse 1. Ito po ang sinasabi. Si Naaman nga, na punong kawal ng hukbo ng hari sa Syria, ay dakilang lalaki sa kaniyang Panginoon, di marangal, sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Right. Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. May ketong, mga minamahal. General yan, mga kapatid. Walang kapintasan, mga minamahal ko. 99%. Pero isa lang, mga kapatid, yung nakapagpahina sa kanya. Yung kanyang leprosy. Amen. E sa buhay natin, may mahal bilang mananampalataya, you are so great in one area and so broken, mga minamahal, in the other. You can be great and strong in one area of your life and yet broken in other area of your life. Yan ang buhay natin. Malakas tayo sa napakaraming bagay sa buhay natin, pero merong bagay na nakasangkap ng ating katawan, mga minamahal, na mahina tayo. Amen. Lahat ng wala pong kahinaan, magsabing, praise the Lord. Ulitin ko. Lahat ng walang kahinaan, magsabing, praise the Lord.
Wala ano po. Parang ano yun eh. Parang sabi ng ating mahal na Panginoon, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. Walang bumato. Kasi lahat guilty. Lahat may kahinaan. Amen. Pero alam nyo ba yung kahinaan na yan, mga minamahal? Pwede nating maluwalhati ang dakilang Diyos dyan. Amen. Sa kabila ng kahinaan natin, mga mahal, nagsisikap tayong maglingkod sa dakilang Diyos. Napapahiya ang dyablo. Wala siyang maisumbat sa ating dakilang Diyos. Amen? Anong sasabihin ng dyablo sa ating dakilang Diyos? Mahina po yan, napakahina niyan. Pero nasabihin ng mahal na Panginoon, masipag namang dumalo eh. Amen po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. So kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano kadami yung accomplishment natin, we are limited by our weaknesses. Kahit inopen na ng dakilang Diyos sa atin, mga mahal, lahat ng door of opportunity sa ating buhay, it is possible that we can be limited by our weaknesses. Kaya walang dapat magmalaki. Amen? Lahat ay mahina. Diyos lang ang nagpapatayo sa atin. Lahat ay mahina, mga minamahal. Ang dakilang Diyos lang, mga minamahal, ang nagbibigay sa atin ng strength para makapaglingkod sa dakilang Diyos. Amen. Romans chapter 14 verse 4, sabi ng Bible, who are you to judge another servant? To his own master, he stand or fall. Indeed, he will be made to stand. For God is able to make him stand. Tingnan natin sa Tagalog. Dito po sa mga taga-Roma 14, versikulo 4, sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal? Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y maitayo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Sino kang humahatol sa iyong kapwa na nabubuwal? Kung nais ng Diyos na patayuin siya, who are you to judge another servant to his own master, he stand or fall? Indeed, he will be made to stand. Mga mahal. Kapag nakita mo ang anak ng Diyos, nakatayo pa rin siya, naglilingkod pa rin siya, nagsisikap, mga minamahal, hindi mo pwedeng hatulan sapagkat Diyos ang nagpatayo sa kanya. Amen. Meron siyang kahinaan, pero meron tayong kahinaan lahat. Amen? Praise the Lord. Sabi ng proverb, mga minamahal, 24 verse 16, for a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall be fall by calamity. Ang matuwid, ang righteous, mga minamahal, ang anak ng Diyos, 7 beses na matumba, itatayo pa rin siya ng Panginoon. Amen? Tingnan natin po sa Tagalog. Mga kawikaan, katala 24, verse 26, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Right. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Amen. Ang matuwid 7 times matumba, bumabangon muli, mga mahal. Amen. Say praise the Lord. Say praise the Lord. So lahat tayo may leprosy. Lahat tayo may leprosy ng kasalanan dati. Nahabag ang dakilang Diyos sa atin. Naawa lang ang mahal na Panginoon sa atin, min mahal. Kaya tayo nandito sa kanyang church. Amen. Kahit na general ka pa, mga minamahal, kahit warrior ka pa, great man, mighty man of valor, mga mahal, mahina pa rin tayo. May kahinaan pa rin tayo. Kaya ang church po ay hospital, mga mahal, for the weak. Amen? Ang church, mga mahal, hindi ito lugar ng magkahatulan sa isa't isa. Ang church ay lugar ng mga mahihina na pinapalakas lamang ng dakilang Diyos, mga mahal. Say praise the Lord.
Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So, in the church, mga minamahal, we should encourage one another. Kailangan nating magpalakasan sa isa't isa. Kailangan nating maghawakan ng kamay, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Kapag nakita mo ang kapatid mo, mga minamahal, lumilihis siya, paalalahanan mo. Kapag nakita mo, mga minamahal, na sa ating henerasyon, mga kapatid ko, parang nakakalimutan na nila yung turo ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Be holy, sabi ng Bible, for I am holy, said the Lord of hosts. Minamahal, wala na tayo minsan kabanalan, mga kapatid. Paalalahanan mo siya. With a gentle way, mga minamahal, ipaalala mo sa Kanya. Napakahalaga ng kaligtasan. Malapit nang babalik ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Amen. Huwag na tayong magsukatan, mga minamahal, ng kakayanan. Lahat tayo mahina. Amen? Alam niyo yung story ni Samson? Story ni Samson, mga mahal, kilala siya as a picture of strength. Si Samson. Sa Judges chapter 13 hanggang chapter 16, mga minamahal, mababasa mo si Samson diyan, mga kapatid ko. Sa bahay na lamang basahin. Chapter 13 hanggang chapter 16. Makikita po ninyo yung story ni Samson diyan. Binigyan siya ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng supernatural strength. Si Samson. Saan ang galing, mga minamahal, yung lakas ni Samson? Basahin natin. Judges chapter 14, verse 5 and 6, mga minamahal. So Samson went down to Timnah with his father and mother, and came to the vineyard of Timnah. Now, to his surprise, a young lion came roaring against him. And, sabi ng 6, the Spirit of the Lord came mightily upon him. And he tore the lion apart as one would have torn apart a young goat. Though he had nothing in his hand, but he did not tell his father and his mother what he had done. Leon, mga minamahal, sa kanyang kabataan, Leon, mga kapatid ko, pinagluray-luray niya, mga minamahal ko. Ganun kalakas si Samson na parang katulad daw ng kambing, mga kapatid. Pero sabi ron, mga minamahal ko, the Spirit of the Lord came mightily upon him. Saan galing yung lakas ni Samson, mga minamahal? Sa Spirit of God. Amen. Pumatay siya ng 1,000 Philistine, mga minamahal. Siya lang mag-isa. Pinatay niya sa pamamagitan po ng kapirasong buto ng hayop. Panga ng hayop, mga minamahal. 1,000? Philistine? Mga warrior yan, mga minamahal. Mga bihasa. Pinatay niya sa isang buto lang, mga minamahal. Paano niya napatay yung 1,000 Philistine, mga kapatid ko? Judges chapter 15, verse 14. Mga minamahal, mamaya basahin natin sa Tagalog ang dalawang ito. Sabi rito, mga minamahal, when he came to Lehi, the Philistine came shouting against him. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him. And the robes that were on his arm became like flax that is burned with fire, and his band broke loose from his hand. Mga minamahal, 1,000, sabi ng 15, he found a fresh jawbone of a donkey, reached out his hand and took it, and killed 1,000 men with it. Napakatapang ni Samson, napakalakas ni Samson, mga minamahal ko. Pero dalawa po, mga kapatid, ang mapapansin natin doon. Saan galing yung kanyang lakas? Then the Spirit of the Lord came mightily upon him. Amen. Praise the Lord. Basahin natin, minamahal. Judges chapter 14, verse 5 and 6. At chapter 15, verse 14. Dito po sa mga hukom, Kabanata 14, ang talata po ay 5 hanggang 6. Nang magkagayoy, lumusong si Samson at ang kanyang ama at ang kanyang ina sa Timnah at naparoon sa upasan ng Timnah. At narito, isang batang leon ay umuungol laban sa kanya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapanyarihan sa kanya at nilamuray niya siya na parang naglamuray ng isang batang kambing
at siya'y walang anuman sa kanyang kamay. Amen. Ngunit hindi niya sinaysay sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. Amen. Judges chapter 15, verse 14. Nang siya'y dumating sa Lehi, ang mga Pilisteo ay naghihiyawan samantalang sinasalubong nila siya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya. Right, amen. At ang mga lubid na nasa kaniyang mga bisig ay naging parang lino na nasupok sa apoy. At ang kaniyang mga tali ay nalaglag sa kaniyang mga kamay. At siya ay nakasumpong ng isang bagong panga ng asno. At iniunat ang kaniyang kamay at kinuha at ipinanakit sa 1,000 lalaki. Amen. 1,000 Pilisteo, mga minamahal. Pinatay niya sa isang maliit na panga ng asno. Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Napakatapang, napakalakas ni Samson, mga minamahal, wala kang makagapi sa kanya. But, in spite of his great strength, mga minamahal, Samson was limited by his great weakness. Ano yung weakness niya? Sino nakakakilala kay Delilah? Dumating lang sa buhay niya si Delilah, mga minamahal. Pinain lang siya ng mga Pilistin, mga kapatid ko. Binayaran siya para alamin kung saan galing yung lakas ni Samson. Para magapi nila si Samson, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, kapag sumama ka sa babaeng hindi mo asawa, kaaway yan. Pumasok yung kaaway sa loob ng babae. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. So nabitag po si Samson ng mga salita ni Delilah, mga kapatid ko. Iyon ang story doon. Kaya, no matter how gifted you are, no matter how talented you are, hindi pinag-uusapan dito, may mahal, kung gifted ka, kung talented ka, mga minamahal, we all have weaknesses. We all have failure. May mahal. Amen. Akala natin, mga minamahal, dahil lang sa buhok natin, kaya tayo successful. Katulad ni Samson, akala natin sa buhok lang, mga minamahal, yung kanyang lakas. Sabi nang nabasa natin, mga minamahal, yung Espiritu ng Diyos, kapag sumasa kay Samson, lumalakas siya. Amen? Panata lang yun, mga minamahal, yung kanyang buhok, nung siya po'y isilang, nung siya po'y bata pa. Mga minamahal, ang bili ng dakilang Diyos natin, walang dadaan na pang-ahit sa buhok mo. Mga minamahal. Amen? At sa tuwing siya po, mga kapatid ko, ay magpapakita ng lakas. Mga minamahal, sabi ng Bible, mga kapatid ko, the Spirit of the Lord came mightily upon him. Mga mahal. So, hindi pinag-uusapan dito kung gifted ka, kung talented ka, mga minamahal. Lahat tayo may kahinaan. Lumalakas lang tayo, mga kapatid ko, kapag tayo po'y kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Hindi dahil sa buhok, mga minamahal. Kaya successful and strong po tayo. Dahil sa diploma natin, kaya tayo strong and successful. Dahil sa talino natin, kaya tayo strong and successful. Hindi po. It's not about your accomplishment, mga minamahal. It's about the Spirit of God. Lahat tayo kinahabagan. Magiging successful ka lang, mga minamahal, kapag ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Amen? Praise the Lord. Si Samson ang pinakamalakas na tao na hinirang ng Diyos. Bakit siya humina, mga minamahal? Bakit nawala yung lakas niya? Dahil sinabi niya sa kanyang kaaway, mga minamahal, yung sikreto ng lakas niya. Amen. Ang diablo, mga minamahal, hindi niya kayang basahin ang isip natin. Kapag umaksyon ka na, mga minamahal, kapag nagdesisyon ka na, humakbang ka na, sa kanya malalaman kung ano po yung plano natin. Saka siya hahadlang sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mag-ingat tayo, mga mahal, sa mga bitag ng diablo.
Sinasabi ko nga po lagi, mga kapatid, sa mga kapatid natin, hindi po lahat ng blessing ay galing sa Diyos eh. Hindi po lahat ng blessing, mga mahal. Ang diablo man po kayang magbigay ng pagpapala, pero malalayo ka naman sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo din po, mga mahal. Pwede tayong paglaruan ng diablo, mga kapatid ko, kung hindi tayo mag-iingat. Praise the Lord. Mga mahal, iksiyaan ko na lamang, mga kapatid, paano nagwakas yung buhay ni Samson. Dito po natin kinuha yung ating title, mga minamahal. 16:28 ng Judges, mga kapatid ko. Ulitin natin. Then Samson called to the Lord saying, O Lord God, remember me, I pray. Alalahanin mo po ako. Kailan to, mga minamahal, sinabi ni Samson? Nung siya po'y nagapi na, wala na po siyang paningin. Inalipin na siya, mga minamahal, ng kanyang mga kaaway. At nung siya po, mga kapatid ko, ay nanalangin ng lakas sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, naramdaman niya, mga kapatid ko, na kinakasyahan siyang muli ng Espiritu ng dakilang Diyos. Tinawag niya yung isang bata. Sabi niya sa bata, Boy, dalhin mo ko dun sa pinakahaligi nitong palasyo. Dinala siya, mga mahal, kumapa siya. At nung siya po, mga kapatid ko, nakapa niya yung dalawang haligi, mga minamahal, sabi niya, Boy, lumayo ka sa palasyong ito. Nakikinig po ba kayo? Lahat ng inaantok, magsabing, Praise the Lord. Mga minamahal, sabi niya, Boy, lumayo ka. Umalis ka na. Bakit? Mga minamahal, yun na yung last na prayer niya, mga kapatid. Anong prayer niya, mga minamahal? Remember me, Lord, I pray. Strengthen me once more. Lord Jesus, strengthen me. Just once, Lord. Minsan na lamang, palakasin mo ako, mahal na Panginoon. Upang aking maiganti yung aking mga matang kadilang binulag. Hallelujah. Dahil finally, mga mahal, bago man lang siya mamatay, na-realize niya, mga kapinamahal ko, walang bagay na taglay niya sa kanyang katawan na pwedeng magpalakas sa kanya, mga mahal, maliban sa Espiritu ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, mga mahal, pagtulak niya, mga kapatid, ng haligi, mas marami pa yung napatay niya sa kanyang kaaway kaysa nung buhay siya. Mga mahal. 3,000 na Philistine ang napatay niya, mga kapatid ko. So sa buhay natin, mga mahal, sa dinami-dami po ng mga trials natin, sa dinami-dami ng mga pagsubok na dinaanan natin, struggles natin sa buhay, mga minamahal, nakatayo pa rin tayo. Amen! Nandito pa rin tayo sa Church of the Living God, mga minamahal. Hallelujah. It's because the Spirit of God, mga minamahal, sabi ng Bible, the grace and mercy of God is always upon us. Yan ang totoo niyan. Kinahabagan lang tayo ng mahal na Panginoon, kaya tayo nandito sa Church of the Living God. Amen! Praise the Lord! Kaya mga minamahal, imbis na i-pinpoint natin kung sino-sino, mga minamahal, tingnan natin yung sarili natin. Lord, mahina rin pala ako. Nandito rin lang pala ako dahil sa iyong biyaya. Ako rin pala ay nandito dahil sa iyong habag. Lahat pala kami mahina. Amen? Praise the Lord, minamahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah! Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya kung nais nating manatili yung Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal sa atin, kung nais nating manatili, mga minamahal, manatiling malakas sa presensya ng mahal na Panginoon, hintayin natin dumating ang dakilang Diyos natin dito sa church na ito. Tingnan niyo yung Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tingnan mo, sa Tagalog. Dito po sa Isaiah 40, talata po 31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga bagbagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal.
Habang naghihintay tayo sa dakilang Diyos, mga mahal, sabi ng Bible, palalakasin tayo ng mahal na Panginoon natin. Mga mahal, manatili tayo sa prayer natin. Sabi ng dakilang Diyos kay Peter, mga mahal, Peter, you are weak. Peter, mahina ka. Watch and pray. So that you may not enter into temptation. The Holy Spirit is willing, but your flesh is weak. Ang katawan mo mahina. Sinabi na pala ng dakilang Diyos yun eh. Amen? Kaya mga mahal, walang malakas sa atin. Si Diris Jesus lang ang nagpapalakas sa atin. Amen? Kaya masigasig tayo sa paglilingkod. Kaya mabunga tayo sa paglilingkod. Kaya pinagpala ang buhay natin ni mahal because of the Spirit of God, sabi ng Bible. Amen? Matthew chapter 26 verse 41, sabi ng Bible, may mahal, watch and pray. Ito po ang sikreto para manatili tayong malakas eh. Watch and pray. Magbantay tayo, mga inmahal. Bantayan ang kaligtasan. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. Huling talata natin, mga inmahal, alam po ba ninyo, nakakalaya lamang tayo sa ating mga weaknesses kapag pinagniningas natin yung Espiritu Santo sa ating pagsamba. Amen? Be filled with the Spirit of God always, sabi ng Bible. Sa ating pagsamba, may mahal, sikapin nating madama ang presensya ng mahal na Panginoon sapagkat siya nating kalakasan. Amen? Sabi ng 1 John chapter 1 verse 7, may mahal, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Kung tayo nasa liwanag na, tayo nagbago na mga minamahal, binago ng ating dakilang Diyos, meron na tayong pakikisa mga minamahal sa mga banal, meron na tayong pakikifellowship mga minamahal with one another. Sabi ng Bible, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from all sins. Kapag naramdaman mo mga minamahal, yung presensya ng dakilang Diyos, napupuspos ka ng Holy Spirit, mga minamahal ko, diyan natin na pagtatagumpayan yung ating mga weaknesses. Amen? Diyan binubura ng dakilang Diyos yung ating mga weaknesses. Diyan tayo kinakahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pero kapag tayo naghiwa-hiwalay na, mga kapatid ko, nandiyan na naman, nagkukulang tayo. Yung unguarded moments, mga minamahal, hindi natin nababantayan. Kaya dapat, mga kapatid, lagi ang fellowship. Lagi ang mga minamahal ng ating pakikiisa, pagkakaisa mga minamahal, pagtitipon-tipon. Kapag bumalik ang dakilang Diyos, marami tayong weaknesses, mga minamahal, walang mararapture. Kailan tayo nirarapture ng dakilang Diyos? Kapag tayo po'y perfect. Kailan tayo na-perfect, mga minamahal? Kapag puspos ka ng Holy Spirit. Kapag nagniningas ang Holy Spirit, mga minamahal, sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Na-overcome mo, mga minamahal, that time. Yung kahinaan po natin, yung weaknesses natin. Kaya sabi ni Paul, mga minamahal, I can do all things through Christ. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, manatili tayo sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, huwag nating pabayaan yung mga tungkulin natin sa church, mga kapatid ko. Ang diablo po, parang leon yan, mga minamahal. Sumisingasing yan. Humahanap ng masisila niya, mga kapatid ko. Hindi niya na pakikialaman yung mga sanlibutan. Ang diablo, hindi na niya pakikialaman, mga minamahal, yung mga sinners. Sa kanya na po yun. Ang kanya pong, mga minamahal, tinatrabaho ngayon, yung mga katulad natin, mga minamahal, naligtas na. May espiritu na ng Diyos. Amen? Gising pa, mga minamahal. Say, praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos. Mga minamahal. So, be strong lagi. Sabi ng ating beloved, honorable pastor, mga minamahal, be strong. I-revive mo ang iyong pananampalataya. I-revive mo ang iyong paglilingkod sa dakilang Diyos natin, may mahal. Sapagkat darating po ang araw, mga kapatid, ang manatili hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Amen? Malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal ko. Praise God. Umawit tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. God bless you po. Kausapin natin ang mahal na Panginoon sa awiting ito, mga mahal.
Alam ko, malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang aking damdamin, nariyan ka. Sa akin ay nagbabantay upang ako'y hindi maagaw ang at kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatak ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinagura. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagkamali. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. Kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatak ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinagtura. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Purihin ang Diyos. Bago natin muling awitin ang awiting ito, mga minamahal. Gaano kahaba ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating panahon ngayon? Si Samson, nung siya po'y nagkamali, careless siya, mga mahal. Hindi niya iningatan ang kaligtasan niya. Nabihag siya ng kanyang kaaway. Binulag siya. At nung siya'y manalangin muli, sabi niya, O Diyos, alalahanin mo akong muli. Minsan na lamang ibalik mo ang lakas ko. Minsan na lamang, mahal na Panginoon, ibalik mo. Nanalangin si Samson, mga minamahal, kapalit ng kanyang buhay. Mahal na Panginoon, minsan na lamang ibalik mo ang lakas ko. Tapos namatay na siya. Pero sa atin, ilang beses tayong humihingi sa mahal na Panginoon ng lakas. Every time masumpungan ng mahal na Panginoon tayo sa ating mga kahinaan. Ilang beses kang humingi ng lakas sa mahal na Panginoon. At bakit narito ka pa rin hanggang ngayon? He's so merciful. He's slow to anger. He's plenty in mercy. Mabait ang mahal na Panginoon. Hindi niya tinitingnan ang kahinaan mo.
Ang tinitingnan niya yung desire ng puso mo. Kung gusto mo pa bang maglingkod sa Kanya, ganyan kabait ang dakilang Diyos sa ating panahon. Kaya samantalahin natin mga minamahal, hallelujah. Awitin natin muli ang awiting ito, minamahal. Kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nandululumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, hindi mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y kinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, hindi mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang
puso ko, mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama, higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Purihin mo natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, gusto nating mapanatili, mga minamahal, yung kalakasan. Patuloy tayong manalangin sa mahal na Panginoon. Patuloy natin, mga minamahal, gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos upang manatili, mga minamahal, ang lakas na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Praise the Lord, hallelujah. Para po sa ating mga bisita, mga minamahal, kayo po'y tunay na pinagpala ng mahal na Panginoon sapagkat napaka-special po ng pagtawag sa inyo ng ating dakilang Diyos, overnight prayer. Mga minamahal, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, ito po yung pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita at kinakailangan, mga minamahal, maging totoo yung ating pananampalataya dahil ang sabi ng Biblia, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Pangalawa, mga minamahal, pagsisisi ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, makadiyos na pagsisisi. Yung pagsisihan natin ngayon yung ating mga kasalanan sa mahal na Panginoon. Bukas, mga minamahal, sa susunod, hindi na natin pwedeng balikan yan, mga minamahal. At upang tayo lubos na mapatawad sa ating mga kasalanan, kinakailangan natin tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Libre po yan, wala pong bayad. Hindi po mababasa ang inyong mga kasuotan sapagkat, mga minamahal, meron po kayong isusuot na robe. At mga minamahal, yung pang-4, bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa niyan. Sa oras pong ito, mga minamahal, itaas niyo po ang inyong mga kamay at kayo po ay sumunod sa aking panalangin ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan, labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa. Mahal na Jesus, salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po kung tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Mula ngayon, paglilingkuran na kita sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, dakilang Diyos, ang mga kaluluwang ito na tumanggap sa iyo. Mahal na Panginoon, isulat mo po ng maliwanag ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Iligtas mo rin po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. At ganoon din po, mahal na Panginoon, dalangin po namin, ito na po ang maging simulain ng kanilang paglilingkod sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po kayong makabalik sa inyong upuan at mga minamahal sa oras po ito. Muli tayo mga minamahal, dumulog sa ating pinakamamahal na Jesucristo para po sa ating mga pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, sa mga oras nito. Mahal na Panginoon, nalalaman mo po, mahal na Panginoon, laman ng bawat puso, ng bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, pangako mo po, dakilang Diyos, na matapos namin gawin ang iyong mga banal na kalooban. Didinggin mo po, dakilang Diyos, ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Sa pangunat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal Pastor Julio Estrada Almeda, sa mga oras na ito, amin na pong inaangkin lahat ng tagumpay, katugunan ng aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan. Kung meron tayong karamdaman, sakit sa puso, dyan po natin ilagay yung ating kaliwang kamay. Kung meron tayong mga problema, dalawang kamay, itaas po natin, sama-sama natin palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang mahal Pastor Julio Estrada Almeda, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong, pagkabulag, pagkabigat,
bingi, rheumatitis, demonyong sakit sa puso, demonyong coronavirus, cast out, cast out, cast out in the mighty of the Lord Jesus. Be healed, be blessed in the mighty of the Lord Jesus. Problems be solved, vices be gone in the mighty of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos at mga minamahal sa oras mo ito. Sama-sama tayong muling tumayo at magtaas muli ng ating mga kamay. At tayo po mga minamahal ay tatalon ng 3 beses, sabay sigaw ng salitang Hallelujah, praise the Lord. Huwag na po mga minamahal masyadong malakas. Basta galing sa puso mga minamahal, let us jump. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. At mga minamahal sa oras mo ito, tayo po ay darako sa ating mga announcement. Praise the Lord. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa aking beloved co-preacher, ating beloved brother Jose Revilla. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved preacher, Jerby Domingo. Praise the Lord. At God bless din po sa ating beloved ordained preacher, Nilodi Guzman, sa salita ng Diyos na ating pong napakinggan sa umagang ito. At bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po muna ikukuha natin pong special offering. At narito po ating pong beloved elder, Brother Jojo Bitog, para sa ating pananalangin. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Jose Revilla. Mga minamahal, ating pong itaas ang ating special offering sa sandaling ito. At magkaisa po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin po naming minamahal, ginagalang naman na Pastor Rizad Almeda, minsan pa kami pinagkakaisang dumadalangin na iyong basbasan at pagpalain naming special offering sa sandaling ito. Ikaw po ang patuloy na magpala sa lahat ng iyong mga anak na nagtatapat, sumusunod sa iyong mga utos, mahal na Panginoon. Ganon din po, mahal na Panginoon, sa aming mga loved ones, mga kapatiran, na sa ibayong dagat na iyong ginagamit, mahal na Panginoon, sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Patuloy po silang pag-ingatan at pagpalain, mahal na Panginoon. Sa lahat po namin mga kapatiran na gustong makibahagi sa pagkakaloob, mahal na Panginoon, subalit sa kawalan sa mga panahon ito, pagpalain po sila ng permanenteng hanap buhay o negosyo, mahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyang pangalan ni Jesus. Amen. Who shall separate us from the love of Jesus Christ? Who shall separate us from the love of Jesus Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine, or nakedness or danger or sorrow? Praise the Lord. Kapis po sa iyong pagkalaw para sa gawain na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung ating pong special offering mami na mahal, ito po itong inilalaan para po sa ating patuloy na pagpapatayo na ating pong bahay-sambahan. Praise the Lord. At sa ating pong mga announcement sa
yung ating pong banal gawain sa lugar na ito. Patuloy po mga minamahal. Araw po ng linggo, ating Sunday service tayo pinag-umpisa ng alas 9 po ng umaga at pinatatapos ng alas 2 po ng hapon. Praise the Lord. At araw po ng Merkules, yung ating midweek service tayo pinag-umpisa ng alas 2 ng hapon at ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. At araw po ng Biyernes, ating overnight prayer, tayo nag-umpisa ng alas 8 ng gabi at natatapos ng alas 3 po ng Sabado ng madaling araw. Purihin po ating dakilang Diyos at after po natin pinagawain, mayroon po tayong counseling sa lahat po na mayroon po mga katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information. Praise the Lord. At sa ating pong mga bisita, mga baguhan, huwag po kayong uwi na hindi po kayo nabautismuhan. Mayroon po tayong bautismo after po ng ating banal na gawain. Praise the Lord. At birthday greetings po. Happy birthday po sa ating pong beloved Sister Mil Manalang. Siya po mami na mahal ay nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayon po. Happy birthday po at dalangin po namin na patuloy kayong bigyan ng kalakasan, kalusugan at marami pang kaarawan ang dumating sa inyong buhay. Ang pagbati po ay nagmumula sa ating pong minamahal ginagalang Evangelista Willie Estrada Almeida. Lahat po ng mga gawa at lahat po ng kapatiran sa dakong ito ay bumabati po ng happy birthday po sa ating pong beloved Sister Mil Manalang. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal Pinoon at sa ating pong pag-uwi, mag-ingat po tayo mga minamahal, lalo na po yung tatawid po sa highway. Mabibilis po yung mga sakyan dyan, mga minamahal ko, sapagkat madaling araw po mga minamahal. At mag-ingat po tayo at medyo madilim po yung lugar mga minamahal. At mayroon po tayo yung mga beloved Martial na aalalay po sa inyong pong pagtawid sa kalsada mga minamahal. At wag pong basta-basta tatawid mga minamahal. Hintayin po natin na tayo po ay alalayan ng ating pong beloved mga Martial, mga minamahal. Purihin po ang dakilang Diyos at kung wala na pong daragdag na mga announcement, tayo po mga minamahal ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong magnabag na ito. Narito po ating beloved elder at ating pong beloved brother Manny Sese para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. At tayo po ay magkaisa magpasalamat at dumalayin sa ating pagtatapos sa magdamagan, pagpupuri, panalangin, pagsamba. Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, mga banal. Dakilang pala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tapos sa puso, walang hanggang papurit, pasasalamat, patuloy na yung pinaabot sa iyo, mula Panginoon. Sa matagumpay na gawain, pinakalbo sa gabi ito, mula Panginoon, ginabayan, binasbasan, linangsan, pinagpala ang bawat yugto mula sa pag-MC hanggang sa uling yugto, mula Panginoon. Higit sa lahat, mula Panginoon, ang banal na mensay, mga banal mong salita, aming narinig na pag-aralan, dinala na yung pinagpalang mga aral, mula Panginoon, nagsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa, mula Panginoon. Ganun po, mula Panginoon, lubos ka namin pinasasalamatan, mula Panginoon, sa masaganang pagluko, pagkilos mo sa aming kaligitnaan, ang napagdami sa banal na presensya, na patuloy nilang ilaaliw, pinupus-pus ang iyong mga anak ni Santong Espiritu, patunay lamang sa tuwi-tuwinay kasama ka namin. Panginoon, ganun po, mula Panginoon, sa minamahal, ginagalang Evangelista Willie Estrada Almeida, mula Panginoon, patuloy namin isinasami, dinadalangin, mula Panginoon, ang kakaisa yung mga anak, mula Panginoon, sa aming minamahal na Pastor, mula Panginoon, patuloy po siyang bigyan ng bayang kalakasan sa kanyang pisikal, mahabang buhay, patuloy pakalupang, patuloy kami pangunahan, mahal Panginoon po, mahal Panginoon, kung paano po kami iningatan sa aming pagparito sa sambahan, ganun po sa pasamantalang pagwawalay, mga Panginoon, patuloy ang gabayan, padabayan, para tingin mga lalhati sa kanya-kanyang mga tirahan, taglay ang pag-iingat mo, mahal Panginoon, patuloy po kaming panghawakan hanggang sa huling pagbabalik mo. Ito po ang samot dalangin namin, samot dalangin. Gusto sa iyo, in the Jesus name we pray. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. Inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating bago-uwi. Praise the Lord. You are the God